Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Cho. At ito ang kanyang kwento. Alam niyo ba kung bakit laging binabanggit ni Cho ang mga katagang ito? The man who can beat me has not been born yet. Si Cho ay isinilang sa isang mahirap na nayon. At ang mga tao doon ay sumasamba lamang sa tinatawag nilang Dragon God na kinikilala nilang tagapagtanggol. Araw-araw nagsusumikap si Cho magsanay upang maging malakas at kinahiligan niyang gumawa ng sarili niyang kung fu moves. Isang araw, nag-cross ang landas ni Cho at ng isang monghe na tinutugis ng mga kalalakihan. Dahil dito, di nagdalawang isip na iligtas ni Cho ang isang monghe sa bingit na kamatayan. Bilang kapalit, itinuro ng monghe ang mahiwagang sinaunang kung fu na siyang nagpagaling sa pinsalang natamo ni Cho sa pakikipaglaban. Dahil sa bagong abilidad na natutunan ni Cho, ipinangako niya sa monghe na magiging mas malakas pa siya upang ipagtanggol ang sangkatauhan. At para kay Cho, lakas at bilis ang sukatan upang maging isang magaling na mandirigma kaya nasabi niya ang mga katagang ito. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. Nagpasya si Cho na maglakbay sa Land of Dawn upang ipagtanggol ang mga inaapi at humanap ng mandirigmang makakatalo sa kanya. Nagtungo siya sa kanlurang bahagi papuntang Erodisyo. Salamat sa sinaunang Kung Fu at naging mabilis ang katanyagan ni Cho sa lupain ng Erodisyo. Araw-araw may naghahangad na makalaban si Cho at maging silang lahat ay hindi nagwawagi. Dahil sa katanyagan, isang araw nakilala ni Cho si Bruno. Isang mandirigmang kaya siyang pantayan sa laban. Dito inalok ni Bruno si Cho upang maging kasapi ng kanyang hukbo upang maging bantay ng Erodisyo. Nakakasiguro si Bruno na magagamit ni Cho ang kanyang kabihasaan sa Kung Fu upang mapanatili ang kapayapaan sa halip na maging sanhi pa ito ng kaguluhan. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Cho ang alok at walang kahirap-hirap niyang tinapos kahit ang mga mahihirap at delikadong misyong itinalaga sa kanya. Subalit, dahan-dahan ding nabago ang pananaw ni Cho tungo sa pamumuno ni Bruno. Inisip niyang pwede rin siyang maging pinuno at dahil dito tinangka ni Cho na lagyan ng nakaoras na bomba ang loob ng bantay. Ngunit, nagbago ang pananaw ni Cho mula nang talunin nila ang malalakas na kalaban. Dito niya naintindihan ang intensyon ni Bruno. Sa bawat labanan, close combat ang pinakamabisang pantapat sa kanilang mga kalaban at pasok na pasok ang abilidad ni Cho sa mga ito. Dito masisiguro ng kanilang grupo na sila ay magwawagi sa laban at mapapanatili ang kaligtasan ng mga taga-Erodisyo. Dahil sa mga pangyayari, muling nabatid ni Cho kung bakit itinalaga siya ni Bruno bilang isang importanteng miyembro ng bantay ng Erodisyo. Yan po ang kwento ni Cho guys, huwag nyo kalimutang mag-follow sa ating TikTok account pati na rin sa FB page guys bilang suporta. Mag-comment lang kayo kung anong favorite hero nyo at gagawa natin yan ng istorya. Maraming salamat po sa panonood at ingat lagi guys.